Don't blink, or you'll miss the draw. The moon honors our victory. Now, I wish I could go back to the very first day I saw. The day I saw when you looked in my eyes. Victory. Now, and hereafter. This is one of the most dangerous jobs ever. Knocking is simple, but when a crew member dies, the ship goes to dawn, the moment they disappear again. But the real danger comes when the stick giant rope, the weight of this massive ship doesn't break. If the rope was whirled, it can snap under its strength and with a backup 800 kilometers per hour. That's fast enough to smash up the front. This is one of the most dangerous jobs ever. Knocking is simple, but when a crew member dies, the ship rope stops. Here's the pain, but the real danger comes when the stick giant rope, the weight of this massive ship doesn't break. Victory. Now, and hereafter. The shadows seep deeper, but I remain steadfast. My blade sings. Sa harap ng night bomb ay pinarating sa atin dito siya ng isang taong nakamaskara. Si Ipagda, piniggas ang isang pulis habang ang katulog na malikong si Jackson May. Bago ng guilty po, namin nakamaskara. Ang lalaki naman na nagpangalang po, natin sa talagang nakapuso, nagulot ng nagkakapos sa sinisipin ng namin sa puso. Nalila siya at nakapuso. Nagparamdaman niya sa puso ng kanila po, nalabas niya ang pregnant. Nakamaskara gamit ng electric shock at inupak siya. Now, and Pagkatapos ay hereafter. makita na namin si Ed, nakikita-pilit ng pagpilo matapos mga sa sumunod na eksena, makikita ang lahat ng mga biktima ay nakaposa sa mga monte at may mga tapos na nagdang mga pagkalipas ng ilang sandali, pinuksan ng lalaki na mamaskara ang mga ilaw at nagdala mga sako at sa kanilang mga nahayag na may kabuuang siyang nabihag sa loob ng siling. Kasama ng mga nauna nating nakita, may mga bago ring biktima gaya ni na Leon, Eddie, ang paring si Father Francis, at isang babaeng Chinese na si Mrs. Chan na hindi nakakapagsalita ng English. Lahat ng mga biktima ay nagtataka kung bakit sila naroon at nagsimulang pagmumurahin ng nakamaskara. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ng kidnapper na dinala silang lahat doon sa isang partikular na dahilan at nasa sa kanila na kung paano ito aalam. Nagpabala siya na bawal 10 minuto, babalik siya at papatay ng isa sa kanila kung mabili ko silang matuklasan ang katotohanan. Ngunit kung magagawa nila ito, nangako siyang pakakawala ng mga natitirang survivor at ipagtatapat ang lahat ng kanyang tipid sa pagsa. Pagkatapos ito, nagpagis ang lalaki ng joke sa sahig, lumabas ng silong, pinakawala ng kanilang isang kamay at sinimulan ng timer. Wala silang mag-isip kung ano ang nagawa nilang kasalanan. Itinuturo ni Eddie si Father Francis na nagpapahiwatig na baka ng molestya ito ngunit iginit ng pari na hindi siya kailanman nanakit ng kahit sino sa buong buhay niya. Sa sandaling yun, umamin si Kugan na siya ang namolestya ng isang bata dahilan upang murahin at sigawan siya ng iba. Naiintindihan ni Kugan na maaaring nandoon siya dahil sa ginawa niyang kasalanan ngunit bakit nandoon ang iba na tila nagmamalinis. Pinulot ni Eddie ang joke at nagpakilala. Isa-isang pinakilala rin ng iba ang kanilang sarili. Ibinunyag ni Eddie na isa siyang district attorney at marami na siyang kriminal na ipinakulong at maaaring isa sa mga iyon ang naghahanap ng pagtigil. Ilang sandali pa, nakilala ni Kristen si Sonny at naalala niyang umutang siya dito sa lumalabas na si Sonny na ito charge at nagpahiram kay Kristen ng $5,000 para sa droga. Ang Kristen habang nagsusuko pang ibenta ang droga at nagsilbi siya ng 3 taon sa bilangguan. Ngunit nang makalaya ay agad niyang binayaran si Sonny dahil kilala niya ito na walang patawad. Gayunpaman, sa isang bilangguan sa Thailand, gumuguhit si Lee sa pamamagitan ng pintura mula sa tiktik na hinaluan ng tubig at paggamit ng mga dulo ng balahibo na itinatago niya sa isang libro. Gumawa rin siya ng peking selyo na inilagay niya sa isang envelope.
Samantala, tinanong ng isang gwardiya ang mga bilanggo kung mayroon silang anumang sulat na ipapadala, bagamat tinatanggap lamang niya ang mga sulat na may sugot. Pagdating niya sa selda ni Lee, naagaw ang atensyon niya ng isa pang bilanggo na nag-aaguruto at inilagay ni Lee ang kanyang envelope sa bag ng gwardiya. Pagkaalis ng gwardiya, nagpasalamat si Lee sa isa pang bilanggo na isiniwalat na ginawa niya iyon bilang distraction. Sa sandaling iyon, isang gwardiya ang dumating upang ilabas si Lee sa kanyang selda, sinabing siya ay ibabalik sa Hong Kong. Naglakbay si Lee kasama si Detective Ho sa isang convoy at maingat na binabantayan ng lahat. Sa istasyon ng pulisya, sinuri ng mga detective ang mga detalye ng isang gumang kaso. 2 taon na ang nakalilipas, pitong gwardiya ng armored truck ang namatay sa isang highway sa Canada. Pagkalipas ng 4 na buwan, ang Golden Triangle World Gorilla ay inatake na nagresulta sa 82 patay at 150 sumunod. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng murder arson sa isang freeway. Kalaunan, sa isang hotel, isang pulis at isang negosyante ng sining ay ang patay. Ang lahat ng mga pagpatay na ito ay konektado sa isang international counterfeit syndicate at karamihan sa mga miyembro nito ay napatay. 2 survivor lamang ang natitira, si Lee at ang kanyang amo na kilala bilang Painter. Ang kanyang pagkakakilanlan at lokasyon ay ganap na misteryo, kaya ang pulisya ay may kontakot sa malabong dalawang nito sa Canada. Hindi ng impormasyon si Ho kay Lee tungkol kay Painter, ngunit natatakot si Lee na mapatay siya kung magsasalita at nagsimulang umiyak. Bigla, isang pagsabog ang sumindag sa opisina, tungkol sa mga spirit at sa mga pulis. Gayunpaman, ito ay pagpapaliwanag lamang ni Lee kung ano ang kaya ni Painter. Hindi natakot si Ho, kaya nagsimulang mataranta si Lee, pilit na ipadala pabalik sa kotonan. Pinadala siya ng detective sa isang selda at sinukat siya. Sandali pa, binigyan si Lee ng ilang pagkain at may pampakalma na nagpatuloy sa kanya. Ginamit ng mga pulis ang pagkakataon nito upang makuha ng mga sabi. Kalat, tawag at gusto. Nang magising si Lee, pinalik siya sa ospital. Pinagpatid siya sa detective na ang mga sample ay tumutukas pabalik sa hotel, kaya si Lee ay kakasuhan ng pagpatay. Nagpanik si Lee habang ipinapahayag ng peke ang ebidensya at sinabing hindi siya matatakot para magsalita. Sinubukan ni Ho na takutin si Lee, ngunit nagambala siya ng opisyal na nagpaalam sa kanya tungkol sa isang mahalagang pagkukulong. Sa ibang opisina, natuklasan ni Ho na nais na sikat na artist na si Yuan at ang kanyang mga abogado na piyansahan si Lee. Iniit ng mga abogado na hindi gaano matibay ang ebidensya at sasabi nila na set up si Lee, ngunit tumanggi pa rin ang pulisya na palayain siya. Sa halip, nag-alok sila ng kasunduan kapag nakumbinsi ni Yuan si Lee na magsalita tungkol kay Painter, palalayain nila siya. Sa silid ng interrogasyon, sinabi ni Yuan kay Lee tungkol sa kasunduan. Ipinaalala ni Lee sa kanya na ang pagsasalita ay maglalagay sa kanila sa pangalan, ngunit nais ni Yuan na makulit ang mga pulis ni Painter dahil pinatay niya ang kanyang fiancé. Pumayag si Lee na magsalita para natulungan siya, kaya umupo siya sa harap ng kamera at nagsimulang magbahagi ng isang kwento. Noong 2025, nakilala ni Lee si Yuan sa Vancouver. Pareho sila mga present ni Paul na nagsisikap na magkaroon ng magandang karera. Walang gustong pagkalipas ng isang dekada, halos wala na silang pera para magpapay at nawalan ng kuryente ang kanilang bahay dahil sa mga discount. Esperado na pumunta ng pera, punta si Lee sa isang art gallery at nakipagkasundo para gumawa ng mga peke painting. Pag-uwi niya, narinig niya si Yuan na nakikipag-usap sa manager nito. Ginamaan ng lalaki ang malikhaing sining ni Yuan, ngunit ininsulto ang kay Lee, sinabi niya kung pinagyan itong pintor. Gayunpaman, ayaw ni Yuan ay representa siya nito kung hindi rin niya tatanggapin si Lee. Nang gabing iyon, binuksan ni Lee ang mga ilaw, isiniwalat na binayaran niya ang mga bills dahil binili na ng isang gallery at lahat ng kanyang mga painting. Bilang bahagi ng kasunduan, nakakuha siya ng solo show para kay Yuan sa susunod na buwan. Maya-maya, pumunta si Yuan sa gallery workshop para bisitahin si Lee at natuklasan na ang kanyang bagong trabaho ay ang paglikha nito. Sa tingin ni Yuan ay binabaliit niya ang sarili ng sanayan, ngunit sumunod na si Lee sa regular na scene at ipinaliwanag na ang paggawa ng mga peke nito ay talagang nakakasabi. Sinabi ni Yuan na mahal niya siya, ngunit labis siyang nag-ismaya sa kanya. Ang koleksyon ni Yuan ay tumagal ng maraming araw, ngunit sumipot lamang si Lee sa mga araw. Naiinis siya dahil sinabi ni Yuan isa sa kanyang mga painting kasama sa kanya nang walang pahintulot niya. Sinasabi ni Yuan na may ilang kolektor na interesado dito, ngunit alam ni Lee na may benta niya ang lahat maliban doon. Sa sandaling iyon, sinimulang kung siya ni Painter ang painting ni Lee dahil sa paggagaya sa mga classic artists. Tumawa ang mga bisita, ngunit binato siya ni Yuan ng ipon sa mukha at pinalayas. Sinundan siya ni Lee upang umiti ng tawad, ngunit ibinunyag ni Painter na binili niya ang isa sa mga kopya ni Lee. Sadya siyang gumawa ng eksena para makausap ito ng privado. Punta sila sa isang bar at ikinuwento ni Lee ang tungkol sa kanyang ilang paraan sa pagkulit na nakakatulong sa kanyang sining na magpunang-tuma. Pinaliwanag ni Painter na siya ay nasa fortune business at gusto niyang makatrabaho si Lee. Kaya, inuwi niya sa kanya ang kanyang bar. Sa gallery, nakikipagtalo si Yuan sa kanyang manager. Galit siya na sinira ni Yuan kanyang palabas kung sa paggawa ng eksena. Yung may nagkarang sold out ng lahat dahil ang painting nila Lee na natitira. Bigla, pumasok sila sa gallery at sinubukan ng painting. Kinalakasan, pagkulayan si Lee kay Painter. Tinanggap siya sa kupunan bago ibigay sa kanya ang kanyang trabaho na muling bigay ng $100 na perang papel. Nagpanik si Lee. Nangako si Painter na ang trabaho ay hindi may kuntay sa kanya at nagbahagi ng ilang mga sikreto upang makuha ang kanyang tiwala. Ang pangalan niya ay Foxa at siya ay nagmula sa 3 henerasyon ng mga gumagawa ng pekeng produkto mula sa Hong Kong. Walang sino man sa kanyang pamilya ang nakulong at palagi silang sumusunod sa mga patakaran. Ang kanyang kupunan ay gumagawa lamang ng pamamahal at ang kanyang mga buyer ay mga makapangyarihang tao na nagpoprotekta sa kanya. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Lee sa sumali. Pag-uwi ni Lee, nagsasadya si Lee. Dahil ni Yuan nagbago ang kanyang isip, kaya isang sandali pa, sumakay siya ng aeroplano patungong Thailand kasama si Foxa na nangakong tutulungan si Lee na may balik si Yuan. Pagkatapos, nagbahagi siya ng ilang detalye tungkol sa trabaho. Naglabas ang gobyerno ng US ng isang bagong disenyo ng dolyar na mahigit pang mga detalye na may kasamang mga salitan ng microprint na nagpahirap sa pagpeke. Sinabi ni Lee na kakailanganin nila ng mas maingat na printing ink. Kaya, ipinakilala siya ni Fox sa sunday paper na siya. Kasama rin sa kumundan ng administrator na si Juan ang magkapatid na si Lucio at Bobby para sa logistic at security. Pinagyan ni Juan na kakailanganin nila ng kita na nagbabago ng kulay at gusto nila ng papel ng stores para hindi ng mga pangkulong at pens. Pagkita nito ay nagkikilis ng na papel, ngunit nagiging nilaw sa papel ng walang store mula sa mga perang papel. Nangako si Fox at naalam na ito. Samantala, gusto niya magpumisip sa World War at gawa sa mga higla sa pagkita ng papel. Sa pagkain, nalilahan ng mga ng workshop. Kung si Lee
detalye mula sa mga ferro-pare, hanggang sa mga himla ng buhok, lautan, nakakit niya ang isang perpektong resulta. Habang kumakain, tinignan ang kumakain ni Jesus. And hereafter. I played 60. Now and hereafter. Now and hereafter. Like a full moon, and triumph shines bright.